Hello, hello, hello. Doc Bryce here. How to control the progression of your chronic kidney disease. Before I continue, please share this live sa mga kilala po ninyo na mayroong problem sa creatinine, sa kidney, or kaya may protein ang kanilang ihi. Ayan. Share this. So, paano natin ma-prevent ang progression ng ating kidney disease? Okay. Kapag nalaman natin, may protein ang ihi natin. May problem. Hop! Stop! If there's a protein, tingnan muna natin kung merong infection. Because infection causes protein in your urine. Another is if you are dehydrated, so pagka dehydrated po tayo, there can also be protein in your urine. So, huwag naman kayo agad-agad mag-judge na, naku po, may kidney problem ako. Okay? Doing strenuous activity can also have that. But if meron na po tayong tumataas na creatinine, may protein ang ihi, anemia, nako, alamin na natin kung meron tayong diabetes or hypertension because this is the most common cause of chronic kidney disease. Okay. So sa lahat ng mga may diabetes or have family with diabetes, please control your sugar. Ito yung isang way that you can control the progression of your chronic kidney disease, yung hindi lumalalang stages, stage 1, 2, 3A, 3B, stage 4, and then stage 5. Yung stage 5, syempre, ano na yan? End stage renal disease. Okay? So, if you are diabetic, you need to control your sugar. Kasi, pagka pinabayaan natin na consistently mataas ang ating sugar, naku po, may damage yan, konting damage sa ating kidney. But if decades na hindi nakokontrol ang sugar ninyo, decades din na may mga malilit na damage. So, pagka pinagsama-sama nyo yan, napakalaking damage yan sa ating kidney. Okay? So, another thing is your hypertension. You need to control your blood pressure. Pag hindi natin na-control ang blood pressure, nada-damage din ang kidney natin. Okay. If may medication, kasi isang tulong yan eh. Ang medication will help control your sugar, control your blood pressure. But, kung hindi nyo babaguhin ang lifestyle ninyo, mga healthy lives or mga food choices ninyo, kung hindi nyo aayusin, pansinin ninyo, bakit dumadami ang gamot ninyo sa sugar? Bakit dumadami ang gamot ninyo sa blood pressure? Okay? So, if dumadami ang mga gamot ninyo, ibig sabihin, hindi gumagaling, hindi nakokontrol ang inyong sugar, hindi rin nakokontrol ang inyong BP. Kasi, dapat nakontrol na siya. Kung hindi nakokontrol, malamang, yung mga kinakain ninyo ang nagkokos niyan. Okay? Lifestyle change. If you want to control your sugar, syempre, wag na tayong kumain ng mga sugar food, sugar drink. Doon sa mga diabetic yan. Okay? You need to control it. Alam ko, mahirap, no? Ang daling sabihin, mahirap gawin. Why?
Because you are addicted to sugar. Addiction yan. So, paano nyo matatanggal ang addiction? Napakahirap. Okay? So, paano natin makokontrol? Kailangan natin ng tulong. So, if you have addiction to sugar, rehab. Paano ang rehab? Mag-enroll sa program so that you can stop the cravings. Kung kaya niyong matigil ang cravings, go. Much, much better. Pagka bumaba na ang sugar ninyo, I'm sure magtatanggal tayo ng gamot. I'm sure yung mga doktor ninyo magtatanggal ng gamot. Kasi, what's the use of medication if your sugar is controlled? What's the use? Wala. Ang purpose ng mga medication is to control yung mataas natin. Pagka na-control na, pero syempre, pansinin ninyo, bakit hindi tinatanggal? Sinasabing forever na maintenance nyo yan. I know, naiintindihan ko bakit nila sinasabi yan. Dati, yan din ang sinasabi ko. Forever mo na yan. Pero nung natutunan ko ang lifestyle change, natutunan ko ang mag-low carb, alam niyo na ang aking ang nota. Okay? Hindi forever ang maintenance. If you can control your sugar, if you can control your blood pressure, definitely, magbabawas tayo ng medication. Kung imagine mo, ang sugar mo nag-70 na lang, 80 or 60, yung 3 medication mo sa sugar, malamang, babawasan na, magiging 2 or 1. And we will observe. We still going to observe because sometimes, or more often na nag-cheat tayo. Okay? Nakakatikim ulit. Kaya, if you have a goal na umiwas sa CKD, hindi natin makuha ang complication na yan. If you have a goal na matanggal ang insulin, if you have a goal na matanggal ang mga oral meds, you will stick to this lifestyle, this low-carb lifestyle. Yes! Tapos pagka natanggal ang mga medication ninyo, you should stick to it pa rin. Be consistent. Kasi pagka bumalik kayo sa dati ninyong dati ninyong lifestyle, unhealthy choices of foods, no? Sedentary, babalik ang inyong disease, yung diabetes, or madadamage ulit ang ating kidney. Kaya nga, kung tinanggal na natin to, make it a lifestyle. Hindi to fad. Okay? Bakit magiging fad? Hindi yan uso-uso. Kasi, kung na-control ninyo ang sugar ninyo by doing this lifestyle, the low-carb lifestyle, fasting and active lifestyle, definitely, mag-i-improve ang health nyo and you will stay with this lifestyle. So, it is sustainable. Ang mga patients na nakilala ko, nakita ko, still following up every 3 months. Imagine mo, kanina, 80 years old. January lang kami nag-consult. CKD. Okay? Natutuwa siya from, I think, 385 ang creatinine niya. After 3 months, 270 ang kanyang creatinine. From 380 plus to 270 after 3 months. Aba, ang ganda ng improvement. Tapos sabi niya, Doc, ang sakit-sakit ng tuhod ko nung January, nag-wheelchair ako, nagtutungkod, hindi ako makaakyat ng hagdanan. Abay, naiyak. Ngayon, nakakaakyat na siya ng hagdanan, hindi na gumagamit ng tungkod. Hay, alam mo yung mga ganyang mga patients, talagang matutuwa ang mga physician, matutuwa ang mga doktor. Pagka mga doktor ninyo nakita ang mga changes, mga positive changes from you,
Ano ang sasabihin nila? Continue. Continue your lifestyle. If it improves your health, your well-being, ipagpatuloy ninyo. Yan na ngayon naririnig kong bukang bibig nila. Okay? Kasi hindi natin makikita ang improvement of your health kung hindi mo gagawin. I know, very doubtful yung ginagawa natin. Low carb, fasting, active lifestyle. Very doubtful. Kahit ako nga, very doubtful ako nun eh. Doubtful because bakit mo tatanggalin ng carbs? Bakit mo tatanggalin ng rice, ang bread, ang pasta? Manghihina ako. Mahihilo. Kaya very negative yan sa ibang tao. More so sa mga health practitioner. But, kung na-experience nyo ang mag-low carb, just like I did, sasabihin ko na sa inyo, it has so many benefits na ginawa sa akin and more so, mga benefits na nakikita ko sa mga patients na humihingi ng consultation sa akin. Nakikita ko improvement, ang laki ng improvement. Imagine mo yung very depressed, no? Sabihin ka, may CKD. Masabihan lang na may CKD, very depressing na. Kasi thinking of that disease, alam nyo na kung ano yung patutunguhan mo. Okay? If your kidney is not improving, ibig sabihin, may mali kayong ginagawa. You need to do something about it. We need to prevent the progression of your disease, the CKD, the chronic kidney disease. Kaya anong gagawin natin? Lifestyle change. Siyempre, paano natin ayusin yung ang sugar, ang BP? Lifestyle change. Then, pwedeng tulong ang mga medication, but if you change your lifestyle, magugulat kayo. Yung medication, nawawala. Nababawasan ng medication, and yet, your kidney is improving. Nababawasan yung mga medication sa blood pressure, nababawasan yung medication sa sugar, and still, nag-i-improve ang health, nag-i-improve ang kidney, bumababa lalo ang creatinine, tumataas ang EGFR, yung stages, bumababa. Okay, edi nakakatuwa. Bakit maiiyak ka sa tuwa? Parusa sa ating katawan. Ang masakit ang katawan, mga tuhod, hindi mo mailakad ang paa mo dahil sa sobrang sakit. Tapos, ang kidney mo nadadamage, hindi mo alam paano i-undamage. So, eto na. There's hope. Nakakatuwa at may nakikitaan na tayo ng liwanag sa mga problem na nag-a-arise sa atin. Meron na ako nakikitang liwanag na dati, pataas ng pataas ang obesity. Ang dami ko ng mga pasyente, marami daw nakakapansin, naglo-lose na sila ng weight. Uy, pumapayat ka na. Uy, lumuluwag ang damit mo. And they themselves, na-prove nila na this lifestyle is giving them more benefits. No? More benefits. So, natutuwa sila, tuloy lang. And then, nakikitaan na natin ng liwanag. Na dati, akala natin, hindi na mag-i-improve ang health. Pero, sa bawat pasyente na nag-i-improve na nagpapakonsult sa akin, nakakakita ako ng liwanag na in the near future, ang obesity, ang diabetes, ang hypertension, pababa na ng pababa. Ang ratio or ang percentage ng mga tao sa Pilipinas. Diba? Very, yung achievement na yan na ang lahat ng mga pasyente mo nag-i-improve.
nakokontrol ang sugar, natatanggalan mo ng insulin. Kaya, if your insulin is nare-reduce or yung nawawala na, ibig sabihin nag-i-improve ang inyong health. But if your insulin is pataas, nag-i-increase ang dosage, ibig sabihin, hindi kayo nag-heal. You better learn more about your illness, paano nyo ikokontrol yan. Mahirap sa umpisa, kahit sino man magsabi mag-low carb, sasabihin, ay, ang hirap yata yan. Because in our civilization, dito sa ating, dito sa Philippines, puro carbs. High carbs, rice. Hindi pwedeng walang rice. Hindi pwedeng walang mga carbohydrates. Kaya, na-amaze ako yesterday. Nako, thank you so much to those who attended. Napakarami nyo. Pero, kinaya natin. Tinapos ko yung mga pasyente. Imagine mo, akala ko, susuko sila. Hindi talaga sila susuko. Alam naman ako susuko sa kanila. No. Tinapos natin mga patients and hopefully, nagkaroon sila ng idea or learning how to control the progression of their illnesses. Majority of them are CKD. At imagine mo, ngayon, padami ng padami, ang gustong mag-low carb, mga newbie. Dumadami ang mga nagpapakonsulta sa akin na walang alam sa low carb. Bakit? Because meron sila nakikita na liwanag if matutunan nila ang low carb. Kaya natutuwa ako. Dati ang mga patient ko, talagang mga naglo-low carb na, years na, months, pero they have an idea regarding their lifestyle, yung low carb lifestyle. Meron na silang idea. Kaya mas natutuwa ako ngayon dahil mas dumadami na ngayon ang mga walang idea sa low carb and yet they want to do low carb and they know na mag-i-improve ang kanilang health. Okay? So, continue. No? Andito na yung ilaw ng inyong mga problem. Ito yung sagot sa inyong mga suliranin. Kung nahihirapan kayo, baka ito na ang sagot dun sa inyong problem na mga sakit. Okay? Na-amaze ako, low carb, halos everything, lahat ng mga illness, fatty liver, PCOS, diabetes, chronic gout, CKD, cancer, autoimmune. Imagine mo, dami. Tinamaan lahat ng paglo-low carb, fasting, and exercise. And please, you need to have consultation first with laboratory baseline results. And pag nalilito kayo, consult or kung gusto nyo ng madali ang solusyon, magpa-guide. Kasi kung gagawin nyo ito by yourself, it will be very difficult. I strongly advise you if you are injecting insulin, magpa-guide, magpa-monitor kung nahihirapan. Kasi hindi siya madali, mahirap siya. Pero once you are adapted to it, chicken feed yan. Kayang-kaya na natin. Kasi yung mga ins and outs, magugulat kayo, never ninyo maiisip na, uy, magagawa ko yun. Sigurado ang iisipin ninyo, hindi ko kaya. Pero kaya natin yan. So, change your lifestyle, improve your sugar, improve your blood pressure. Everything will set into places. Gaganda ang kreya nyo, mag-i-improve ang EGFR. Aba, pati yung mabubus ang inyong self-confidence. Hindi kayo madidepress. Dahil andito si Doc Bry, at syempre kasama ko si Kuya Gibo na tutulong sa inyo. Okay? So, to reduce the progression of your CKD, change your lifestyle.
improve your sugar, and improve your BP. Okay?